Bago po ako magtarot, mga kabechi, yan, mga ka-sister Windra, mga ka-Windra fanatics, mayroon po akong napansin na ito po ay akin pong itatakel sa inyo. Alam naman po natin na ako isang psychic, at the same time feng shui master, at the same time nag-a-analyze through the name and through number. Ito po ay akin lang i-intro bago po ako magtarot. Si Bongbong Marcos po ay pang-17 presidente ng ating Pilipinas. Ito, actually hindi ko po siya nakikita, hindi ko po siya nakakausap. At kahit natarot ko siya noon at nangyari ang mga tinarot ko, ngayon i-analyze natin. Ngayon ko lang po ito napuna. Si Bongbong Marcos ngayon bilang ika-17 na Pangulo ng Pilipinas. Alam niyo po ba na ang 17 ay umuugat at kapag binuo ay 8. Pag pinagsama po yan 1 plus 7 is 8. And ang 8 po is paulit-ulit na bilog kung saan it will repeat itself as a character. Kapag iginilid mo ay infinite, pag inihiga mo ay infinity, kapag itinayo mo siya is distraction po. So ang ibig sabihin, ang posisyon po ngayon ng ating presidente ay isang siglo o isang sinyales na siya ay uulit, paulit-ulit yan. So kung ano ang ibig sabihin ng paulit-ulit, sa kanyang upuan po, 1 plus 7 is 8. Ibig sabihin nito, 8, paikot, pababa, at paulit-ulit na problema lang. While 1, nag-iisa, plus palakol. So it means, it will cause distraction sa kanyang upuan. Ngayon ko lang po ito napansin nung ako po tumingin. Daranas po ang ating presidente kung ang susundin natin ay ang feng shui o ang sinyales ng numero sa pagiging palakol. So maaari siyang makaranas ng pagsibak, or maaari siyang makaranas ng matinding hatol ng hustisya. Palakol. Nag-iisang palakol. At nung ito ay natotal, ito ay naging 8. Yun ang nakakatakot. Sana po mabigyang pansin ito ng ating presidente o ng pamilya ng presidente. Maghinay-hinay ang ating presidente. Huwag gumawa ng mga aksyon na sa tingin niya ay magtitrigel upang muling mangyari kung ano ang nangyari sa kanyang ama. 8. Pabalik-balik at muling babalik ang trauma sa pamilya. At ang palakol na 7 ng 17, ito ay magbubukas ng napakaraming sakit ng nakaraan at mabubuhay muli sa kanyang henerasyon. So dapat pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Kung sa tingin ninyo na talagang kinakailangan yung pakinggan ang sigaw ng mamamayang Pilipino para hindi totaling masira ang imahen ng inyong pamilya, dahil siya bilang isang lalaki ang ngayon ang kumakatawan bilang isang Marcos, pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Tandaan nyo po, ang 8 ay pabalik-balik lang na sitwasyon.
at may nakitang palakol sa inyong posisyon at upuan. At nag-iisa lang kayo na maaaring mag-umpisa ng isang nakaraan. Ang nangyari sa inyong ama ay maaaring mas masahol na mangyari pa kapag hindi pinag-aralan ng bawat galaw, kapag hindi pinagbigyan ang bawat suhestyon ng mga totoong nagmamahal sa inyo na ang itinuturo ay ang hindi kayo mabilang sa biglaang desisyon ng masang Pilipino. Again and again, ito po ay ayon sa pagbabasa ko sa 17, mahina po ako sa Tagalog, mas maganda yung sa English. 17 na presidenteng nakaupo. Kung ako din naman, kay Marcos Jr., dahil trilyonaryo na ako sa pagnanakaw ko sa kaban ng bayan, doon na ako magpapagamot sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Sinugod daw si Marcos Jr. sa ospital at hindi sa Pilipinas. Hindi rin natin tukoy kung saang bansa. Kung may bansa mang pupuntahan si Marcos Jr. para magpagamot dahil doon sa cancer niya or kung ano man yung nararamdaman niya, siguro talaga baka sa Amerika, baka sa US. Alam naman natin na high-tech na rin at talagang magagaling ang mga doktor sa Amerika. So, tas tropa niya pa ata si Donald Trump, 'di ba? So ngayon nga lang alam nyo yung about doon kay Enrile naman na lumang picture, lumang video, nabuhay pa nga si Enrile doon. Alam naman natin patay na si Enrile, 'di ba? Sa tingin ko yun na isang patibong para siyempre alam nila mapapansin ng tao yun Hindi naman mga tolonggis din yung mga yan. Alam nila na mapapansin ng tao yun at may mga magre-react. So kapag nag-react ka, lalo't Duterte supporters or Duterte vloggers ka, kakasuhan ka nila agad. Ganun naman ang kalakaran ngayon, di ba? Katulad na lang nila Sir Jack, nila Banat Bay. Si Sir Jack nga nag-share lang ng post ng isang medical ni Marcos Jr. Pinatawag agad siya ng NBI. So ganun katindi, no? Ganun kalupit ang ginagawa nila ngayon. So ngayon nga mga banateros, mga kabiyaya, etong palasyo, etong administrasyon talagang sobrang hiwaga na at hinahanap na nga ng taong bayan si Marcos Jr. So may mga bali-balita din na etong inilabas ng PTV na video sa Malacanang at kasama ni Pangulong Bongbong Marcos, etong mga vice mayor, hindi ko lang alam kung anong tawag dun sa pagpupulong nila, eto daw po ay matagal nang ginawa. So parang ilang buwan na nang nakalipas at itong mga vice mayor na nandoon nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos ay tawag dito ay parang kasabwat or alam na. Sa totoosin lang, may isa nga po na vice mayor doon na nilaglag si Marcos Jr. Hindi na lang ho natin babanggitin kung anong pangalan ng vice mayor na yon. Sabi nga nung vice mayor, nasa 4 to 5 months na daw ginawa yung video na yon. Hindi ko lang alam kung totoo yung sinasabi ng vice mayor na yon. Nasa 4 to 5 months na daw yung ginawa yung video na yon at nagulat din siya na bakit ngayon lang daw inilabas yun. Excuse me. So ngayon, doon ko lalo na pagtanto na parang parang may kakaiba. Parang may talagang masasabi nating hindi kaya totoo nga talaga na sinugod sa ospital si Marcos Jr. doon sa ibang bansa. Kasi nga pag dito nga daw sa Pilipinas agad sila matitiktikan or makikita na may lumapag na naman sa St. Luke's Medical Hospital. Kapag gano'n alam na agad kung sino yun, di ba? Dahil alam naman natin na ngayon may kumakalat na mga bali-balita na malala na nga daw talaga yung colon cancer ni Pangulong Bongbong Marcos. So mamaya natin pag-usapan niyang about dyan yung pagsugod sa ospital kay Marcos Jr. sa ibang bansa. So ito, pag-usapan muna natin din itong Ombudsman Boying Remulla naghahanda ng kasong plunder laban kay Na Escudero at kay Martin Romualdez.
So alam naman natin mga banateros na itong sampa-sampa ng kaso na to ay ano lang ho ito. Alam naman natin na kay Chis Escudero lang ho mapupunta ito. Ayan, katulad doon yan, no? Nandiyan pa nga si Sir Jack, no? So alam naman natin na hindi talaga nila pupuntiryahin dito si Martin Romualdez. Alam naman natin na ang pupuntiryahin lamang dito ay si Senator Chis Escudero. So bakit ba? So ulitin ko sa inyo, alam naman natin na tinuldukan ni Senator Chis Escudero at sinunod ni Senator Chis Escudero yung kagustuhan ng Supreme Court na i-archive etong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi siya sumunod sa kagustuhan ni Lisa, ni Romualdez at ni Bongbong Marcos na i-impeach si VP Sara. So bakit ba idinikit dito si Martin Romualdez? Wala lang. Para lang masabi na inaaksyonan nila yung pagnanakaw na ginawa ni Romualdez. Ganun naman talaga. Wala naman talagang wala naman talagang masasabing parang parang pinapamukha lang sa atin na may ginagawa sila. Pero ang kabaliktaran nun, display lang dito si Martin Romualdez itong pagsasampa ng kasong plunder ni Ombudsman Boying Remulla. Isa pong babala kay VP Sara na wag nang umalis ng bansa or wag nang lumayo kasi baka anytime pwede nang anytime pwede nang manumpa si VP Sara na kapalit ni Marcos Jr. bilang presidente ng bansang Pilipinas. So ibig sabihin, double meaning po itong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Oo, bakit double meaning? Gumagalaw-galaw pa yung cellphone natin, biglang humangin ng malakas bakit double meaning? Kasi isipin nyo, ang sabi niya kasi, pag-ingatan sana si VP Sara sa mga lakad. Anytime ay bigla na lang siya ang manunumpa. So ibig sabihin, may alam din si Attorney Rowena Guanzon na talagang nasa critical na etong si Marcos Jr., di ba? Dahil biruin mo, nung nakaraan may mga balitang nagsuka na daw ng dugo. Yung mga nakaraan may sinabing matindi na yung karamdaman na nararanasan. Nung nakaraan may balita pa na namamaalam na at isinare na nga daw yung mga pinaghati-hati na sa mga anak, yung mga ninakaw nilang pera na galing sa kaban ng bayan, diba? So grabe. Tawag dito etong pahayag ni Attorney Rowena Guanzon parang may ibig sabihin po. Attorney Rowena Guanzon, sabihin mo naman sa amin kung ano yung mga alam mo. Pwede mo naman ako i-chat sa JG Banater. Chismis yan. Opo, no? Grabe si Attorney Rowena Guanzon, ha? Dapat Attorney Rowena Guanzon, ilabas mo na yan para malaman na namin kung maagang manunumpa si VP Sara bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. At kung ganun man talaga, sa totoosin lang, ayaw ni Pangulong Duterte, ni Tatay Digong na bumaba sa pwesto si Marcos Jr. at palitan ni VP Sara. Hindi sila naghahangad ng ganun. Ayaw din mangyari ni Tatay Digong na mamatay si Marcos Jr. at biglang maging presidente si VP Sara. Wala hong ganun bukabularyo ang mga Duterte. Gusto pa rin ni Tatay Digong at sa personal niya kinuwento sa amin to, mismong personal po niya kinuwento sa amin na gusto niya pa rin dumaan sa butuhan ang pagiging presidente ni Vice President Sara Duterte. No, ayaw ni Tatay Digong na parang biglang papalit si VP Sara. Parang pangit nga naman din tignan, di ba? Parang ang pangit din naman tignan na bababa sa pwesto si Marcos tapos si VP Sara, parang lalabas nga naman na talagang atat sila sa position. Pero kung magkataon man na talagang maging presidente si VP Sara na mas maaga at grabe at nakikita naman natin ngayon na grabe yung dinadanas ng Pilipinas, lalo na ngayon may krisis tayo sa langis. Tawag dito, may krisis tayo sa gasolina. Kaya kung magkataon man na maging presidente siya ng mas maaga, mas pabor sa atin yun.
Dahil yung ibang mga netizen nga pinapanalangin ng mamatay si Marcos Jr., 'di ba? May kita nyo sa mga comment section sa iba't ibang social media platform na na yun yung mga sinasabi na sana pagbigyan na sila na mawala na si Marcos, kasi ilang beses na ring pinanawagan. Una, nanawagan na rin ng Iglesia ni Cristo na itigil ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, at inano rin na tawag dito na sana pakinggan sila, at marami na rin nagre-request na buwaba na si Marcos Jr., kaso hindi naman ginagawa dahil sabi nga ni Auntie Claire napakagaling daw ni Marcos Jr. na presidente ng Pilipinas, 'di ba? So nakakagago lang. Para sa akin siguro tama naman yung sinabi ni Attorney Rowena Guanzon na wag na munang wag na munang umalis-alis si VP Sara Duterte sa Pilipinas, kasi anytime may baka nga biglang mangyari na ang hindi inaasahan, at may mga bali-balita pa nga ngayon. Oo, isa pang balita yung sa Congress, 'di ba? Na pinipilit na lang daw si Marcos Jr. na tapusin yung termino kahit hindi na kaya ng katawan. So